Gaang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri pa sa salamat ay sa inyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung masusunod lamang ang lahat ng nasa niya, niyong mga anak niya na tuwirang ang alay niya, ay walang dilit ibang kundi mahal na pagmamahal na mahal niya. Yaon ang tunay na tuwiran, wala nang binigkas siya na tunay kundi ang puro kabutihan at pagmamahal. Kahit ang may pandinig ay nakarinig. Abnormal man sa pananaw ng tao, may pandama rin at naghahanap ng pagmamahal. Bata mang paslit na walang pakiramdam sa pananaw ng tao dahil sanggol pang naturingan, naghahanap din ng kalinga at pagmamahal. Kaya ang sanggol na wala pang kamalayan, kapag siya ay hinalukip-kip mo't giniginaw, nahihimbing sa pagtulog, di baga kung wala siyang karamdaman. Gayon ang Ama. Ang lahat ng pamamaraan ay ginagawa niya para sa mga anak niya kung paano niya padadama ang tunay na pagmamahal niya, kung paano niya ipakikilala ang wagas na pagmamahal niya, kung paano niya pakikita ang katapatan at pagmamahal niya. Kaya mga minamahal, nawa ang bawat kaganapan sa inyong buhay, matanto niyong hindi lumilimot ang Ama. Walang nalilimutan ang Ama. Hindi nawawalay ang Ama. Patuloy nagpapadama siya. Lahat ng sandali, kilalanin mo at damin siya, makikita mo kung paano siya magmahal ng tapat sa bawat isa. Muli, subaybayan ang kasaysayan ni Toby. Siya'y bugtong na anak at imumungkahi kung siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama. Si Sarah ay matalino, buo ang kalooban at maganda. Mabuting tao rin ang kanyang ama. Mamayang gabi, kakausapin ko ang kanyang ama. Hihilingin kong ipakasal sa iyo ang kanyang anak. Pagbalik natin mula sa Reyes, maghahanda tayo ng malaking salo-salo. Hindi ka bibiguin ni Raquel sapagkat alam niyang kung hindi ikaw na siyang may karapatan ang mapapangasawa ng kanyang anak, pananagutan niya iyon ayon sa kautusan ni Moises. Kaya susundin mo ako. Kapatid, mamayang gabi magsasama tayo at mamamanhikan sa kanila. Pag-uwi natin, isama natin siya. Sa panukalang ito'y tumutol si Tobias, yaon ang anak ni Toby. Sinabi niya, kailan mawawawaan
yaong sa aki tinuturan. Kailan ganang mararamdaman, yaong sa aki pagmamahal. Katulad ng inyong lalamunan, bakit pagdakay pinalagkit ang laway? At pinainom naman itong si Constancia bilang katauhan. Kung ang bibig ninyo'y nauuhaw, ang lalamunan nyo'y natitigang, ang puso ko'y nauuhaw sa inyong pagmamahal. Ngunit kailan ito mapupunuan? Kailan nyo palalagukin? Ay kailan ang wika ng tao? Kailan nga ba, mga mahal? Iba't ibang katuparan, iba't ibang salaysayin, iba't ibang kaganapan sa akin ay binabaybay. Iba't ibang pag-uulat, iba't ibang mga salita. Sa iisang katotohanan, doon ko sa inyo'y nilalahad. Na kung mamarapatin at nanamnamin lamang, magdudulot sa inyo ng higit pang mainam. Manunuot sa buo niyong kalamnan ang aking wagas na pagmamahal at magiging kaibuturan niyo'y madadaluyan kumandin. Mula ulo hanggang talampakan, manunuot sa buong katawan, na di man lang ninyo namamalayan kung kayo'y aking dadatalan. Dadaloy ng buong buo sa inam at kainaman, yaon ang kaganapan sa may tatanggap na tuwiran. Sapagkat noon, ngayon at kailanman, di nga mawawaglit sa aking pananaw, yaong daigdigan bilang sanlibutan, yaong mga anak na minamahal. Sulong aking mga minamahal na tuwirang pagtuturan ay walang humpay. Suriin nyo at baybayin itong saki niluluwal. Ganagayang pagkatao, masasambit ito sa inyo. Sa niya hinugot na pagninilay at pagbubulay bilang tao. At yaon ay naitala niya at pinag-aralang totoo, upang sa inyo'y ilahad naman at ngayon ay bigkasin niya. Kaya't maliwanag na patotoo ko sa inyo, mga tao. Magsisilbing liwanag ako kung nanamnamin ng wika ko. Magsisilbing katotohanang mabubuksan ang diwa nyo kung tatanggapin nyong wagas ako sa buong buhay nyo. Magsisilbing tagatawid nyo at tagaakay na totoo. Hindi lamang sa maliliwanag ang mata, higit sa mga bulag na tao. Sapagkat ito ang hanap ko at layon ko sa mundo, akayin ko ang nabulagan at magliwanag na tuwiran. Ituwid ko ang nagkamali at maituwid ko ng daan. Punuan ko ang nagkukulang ng marapat sa kautkulan. At sidlan ko ang mga wala upang doon ay mga tuto. Sa aking kaalaman, ganap silang mga sidlan. Halina kayo, mga mahal ko, magbulay at magtanto kayo. Pag nilayan ninyong lubos itong mga binabaybay ko, suriin niyong ganap itong mga tinuran ko, mawiwika nyo bagang tao nga ang sarapan nyo, na siya mismong nagwikas at sa inyo ay naglahad. Kung may pandama kayo, kayo'y nakadama, na di taong katulad nyo yaong pinagmulan ito, kundi taong tulad nyo, yaong ginagamit ko. Alalaong baga, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran. Mga galak nga kayong lubos, kayong mga ganap, at patuloy na nagpapakaganap. Sapagkat makakamtan ninyo, yaong kaharian na sa inyo'y pinaghahanda, at mapaghahariang lubos kayo, bilang sa inyong pagkatao. O aking Ama at Ama nila,
Batid mo ang mga tinuran ko. Narinig mo ang binigkas ko sa bibig ng taong ginamit mo. Binaybay mo ang wika mo, sinaysay ko ang aral mo. Ngunit kailan mawawawaan nitong lahat ng tao? Ang wika mo nga'y batahin at pagbatahin sila. Sapagkat, yaon nga ang nasa mo, ang tuwirang idulot sa kanila, yaong handog mong totoo. Kaya naman ang samukot handog ko rin sa iyo, ikaw nang bahala sa kanilang lahat. At yaong pagkataong ginamit mo sa kanila, patuloy mong patibayin, patatagin mong tuwiran. Higit mo pang sidla ng talinong ganang iyo, at di talinong pangtaot sanlibutan lamang na ito. Sapagkat kung ganang pagkataot magiging sanlibutan ang nasa, di nga matutupad yaong sa iyo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya tulad ng kanilang laway na napagtatatlo mo kung paano ang layon at nasa mo, malabnaw, malagkit, at malapot, gayon ka rin kung tumupad sa iyong mahal na pag-ibig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kung hihimayin ko't di nababasahin, kaya kong baybayin buong buo sa inyo. Yaong istorya ng buhay ng mga tao, noong wala pa kayo't sila lamang nauna sa inyo. Ngunit bilang patotoo, bumabasa ako. Sa katauhan ng ginamit ko'y nagtuturan ako sa inyo. Pinakikita ko ang ginagawa ko bilang pagbasang naturingan tawag nyo. Ngunit gaano totoo nga kayo. Sa pagnamnam at pagtanggap ay nawawaan ninyo. Kung bilang pagkatao siyang gagamitin nyo, mabibigo pa rin kayong mawawaan yung totoo. Kaya't nilalagak ko ang aking espiritu na kung papaano'y isa lamang pinagmula nito, na siyang sa inyo'y binahagi ang buhay at nagkaloob ng mga bagay sa inyong lahat, tao. Kaya't kung mararamdaman nyo ang katapatan niya, mararamdaman nyo yung katapatan ko, makikilala nyo rin yung mga aral ko, at makikilala nyo ang mga aral na salita niya. Sapagkat kiisa lamang ang pinagmulaan ng iisa, na pinag-isa sa inyo bilang espiritu. Katauhang may laman at butong tulad nyo, siyang inangkupan at binahagi ng totoo, upang may lahat, may bigkas, may buka ng labi niya, at may tulak ng dilat mawika naman ito. Bilang panunumbat, hindi ko gagawin ito, ngunit bilang pagmamahal, yaon ang layon at nasa ko. Bilang pagtatanong, di maraming katanungan ako, kundi ang wika ko'y maraming matutunan kayo. Bilang paglalahad, ang nasa ko'y maganap. Yaong kayo ay makatanggap at kayo'y makadama. Hindi upang isiwalat kung ano ang istorya, na pagkatapos nito'y lumipas ng tinangay ng hangin, at nagbaliwala na lamang yaong aking siniwalat. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay magliwanag. Ang may pandama ay makadama. Sumainyo ang kapayapaan at pagharian kayong lubos. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam,
Nekaramanayahana. Ay, Diyos ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sadyang kay palad ng mga nakakaunawa, nakakadama. Kumisan kay ganda ng layunin at hangarin mo at nagpapagamit kang ganap sa Espiritu. Subalit, kumisan kung sino pa yung nagsasabing malakas ang Espiritu at unawang-unawa, siyang hindi nakakaunawa sa totoo. At pandamay tao ka. Sabi ko nga po ganito, kapag nagbigkas na po ako ng iba't iba na malalim na kapahayagan, dili kaya yung mga salitang hindi ko kayang sabihin, Espiritu na po yun, hindi na po ako bilang tao. Kaya't kahit saan man na ako'y ginamit, sa Facebook, sa Viber, sa cellphone, sa Skype, na tinatawag. Sa cellphone din po, mayroong Skype, mayroong Viber. Sa iPad, may ganon. Ngunit, hindi lahat. Sa Facebook, maaari na rin tumawag ngayon, maaaring mag-message po sa computer. Ngunit, mayroong mga walang pandama na ang sasabihin pa nila ay salamat po, Apo Kunching. Samantalang kung ako lang yung bilang tao, hindi ko masasabi yun. Dapat po ang sasabihin nun, salamat banal na Espiritu sa katauhan ni Apo Kunching na ginamit. Kapag po gano'n ang nababasa ko, kasi kaugnay yung Apo Kunching. Opo, ako naman ayaw ko namang gawin yun eh. Sa totoo lang po, ayaw ko namang magpatawag ng Apo eh. Gusto ko nga Kunching lang. Kaya lang po, paano ma-emphasize na ang Diyos Espiritu ay nasa sayo? Na yung mga ginagamit, kaya may timatawag na Apo. Apo ganun, Apo ganyan, Apo ganyan. Eh, kaya lahat po ng gustong magpatawag ng Apo, hindi ko kinokontra eh. Nasa sa kanila naman po yung kung gusto nila lahat magpatawag ng Apo, eh, hindi naman na po akong hahatol, di po ba? Ano po ang ibig ko sabihin? Katulad po ngayon sa mga salaysayang ganyan, at halimbawa ay sa mga alagad, halimbawa po, nag-meeting, halimbawa po ano, tapos po ay nangusap. Nararamdaman nyo ba mga alagad kung akong nangungusap o Espiritu? Salamat sa inyong mga nakakadama. Sa makatwid, pag yung nangusap ang Espiritu, eh, hindi pwedeng sabihin na, eh, kasi po pinutol ang aking pangungusap. Hindi ako halimbawa ay gayon ano. Kasi pag ako eh, hindi ko puputulin. Di ba? Pababayaan ko lang, pakikinggan ako, pakikinggan. At maging dito po, halimbawa may nangungusap. Hindi ko puputulin yun. Pabayaan ko maglahad ng maglahad kahit anong gusto niyang ilahad. Ngunit kapag nakadatal po, di po ba, minsan dumaratal yung pasubali ko, eka, ganon. Eh, ba't talaga pong napakahirap unawain, ano? Ang hirap, sa totoo lang po, pag nagbilang tao ka, talagang di ka nagaganap. Dahil ang paghihirap ng loob yung nasa pagkatao kay isipin mo yon. Eh, sabi po, eka, mali yung, halimbawa, sinabi ano, mali daw po yung sinabi nyo. Mali. Ay, Diyos ko, tama ko. Mali. Mali pala, may mali. Eh, ikaw bilang tao, susunod ka pa, kaya kung mali. Eh, mali pala sa pananaw ng, pero alam nyo po, ang ipagpasalamat nyo sa Panginoon, yung mga nagsasabi na yung mali mabibilang, pero mas marami yung nakikinabang. Kaya salamat sa Ama. Salamat po sa inyong mga nakikinabang. At saka ganito lang po ang Panginoon sa katauhan ko, ganito natutunan ko.
Kung alam mo para sa iyo makakabuti bilang tao, masigit na alam ng Diyos ang makabubuti. Kaya kung alam niyang makakasira, hindi niya na po yun ilalahad. Eh, ba't may mga taong gusto nagpupuyos ang damdamin na ilahad na lahat, kahit na nakakasakit ng damdamin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oras na may masaktan po at nasaktan ng damdamin, pagkatao po yun. Ngunit kapag nasa Diyos ka, hindi ka masasaktan. Ano po ang ibig sabihin? Baybayin po ninyo. Baka masama na naman ang iniisip nyo. Ituloy natin at baka pag nagbilang tao, magkasala rin ako. Kaya hilingin natin sa Ama na may pagpatuloy niya sa kalooban niya kung ano ang mga istorya. Sapagkat wala pong makakabaybay nito kung papaano po ang ibig sabihin ng mga istorya ni Tobit na ito. Ayan, si kapatid na Guido, magaling magbasa ng Biblia yan. Binalik lang po sa aking nakaraan, gunitang mainam. Alam niyo po, kaya lang lumakas ang loob kong maglingkod pati. Wala na po yun patay na. Araw-araw yun, pinupuntahan ako, nakikipagtagisan sa Biblia. Araw-araw po yun. Kung ano sinasabi niya sa akin. Di ba, Cecilia? Ngunit pag dumatal po ang Espiritu, wala po akong alam sa Biblia At binaybay niya, nagsalita siya. Alam niyo po, walang maisagot yun. At magdadahilan na sige Eka ha. Ako kasi Eka naku meron pala Eka akong aanuhin pa Araw-araw naman, tutungo na naman. Hanggang isang araw, sinabi sa kanya, tandaan mo Eka, etc. Ayoko na pong magsalita. Ganito Eka. Alam niyo po, doon ko napatotohanan na yung nangusap sa akin buhay pala. Sapagkat lahat na sinabi sa kanya naganap. Doon ako lalong nagtiwala sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Sapagkat kung hindi natupad yun at naganap, naku lalo niya akong kinutya dapat. Ngunit, doon napatotohanan kung papaano ang mga sinabi na yun na hindi ko na matandaan bilang tao. Ngunit kapag binabalik ng Espiritu, nalalaman kong muli. Lamang sadyang gayon po ang Diyos Hindi siya mapanghamak, hindi siya mapanira, at di siya maninira. Kaya siya ay tagabuo ng wasak, tagabuo ng sira. Buhay ba ang Diyos? Kaya't kung tunay kang lingkod at tunay kang naglilingkod, hindi ka rin mangwawasak ng mga samahan at kasamahan mo. Kundi, bubuhin mo yung mga kasamahan mo at mimithin mong mabuo ang samahan ninyo. Alam nyo po, napakahirap ng iba't ibang espiritu May tagasuri pa. Tagasuri daw. Tagamasid. Sana lahat ng nasusuri at namamasdan tama. At tama rin binabaybay ng Espiritu na hindi nagkakamalit, hindi nagkakaroon ng hidwaan. Tama po ba? Kabait ng Diyos? Napakabuti niya. Totoong totoo po. Alam niyo po, kundi sa kadakilaan, kabutihan ng Ama, hindi naman po ako ngayon huli rin sa inyo Kaya lang may pag-aata sa aking iba na ginampanan ko muna bago muli ako'y sa inyo'y maglilingkod. At kapag pag-aata sa akin na ako lang ang dapat makabatid, kahit kailan at kahit sino, walang makakabatid kahit sino pa. Sapagkat siyang nakakaalam. Saan ka tumuturo Apo Kunching? Tatap lang kayan, bubong. Kisame. Patotoo lamang diretsong Diyos ang aking tinuturo. Kahit di siya nakikita, naririnig ang bawat isa. At nakikita niya. Pero ikaw, di mo siya makikita at di mo siya maririnig sa oras na ito kung di mo siya dadamhin sa puso mo. Buhay ba ang Diyos?
Ang tanong po, nagmamalasakit ba yung taong isa lang ang gustong maiangat, pero kasiraan naman ang iba? Di ako panig sa ganon. Ang panig ako sa marami. Kaya, paumanhin sa lahat. Kung mangyari man at nangyayari kung minsan na ako'y lihim na kakausapin, para naman sa iba ay kasiraan. Kailanman ay hindi matutupad ang aayon ako't sasang-ayon, naaayunan ko sa gayon, kundi ang sasabihin ko, aba, kung nasa espiritu tayong mabuti, hindi tayo kailangan magpagulo, kundi mag-ayos tayo. Di ba ga? Atin yung pakinggan kung ano sinasabi nitong Rafael. Si Rafael, ulitin natin kung papaano, kung sana naudlot. Hindi ka bibiguin ni Raquel sapagkat alam niyang kung hindi ikaw na siyang may karapatan ng mapapangasawa ng kanyang anak, pananagutan niya iyon ayon sa kautusan ni Moises. Kaya susundin mo ako, kapatid. Mamayang gabi magsasama tayo at mamamanhikan sa kanila. Pag-uwi natin, isasama na natin siya. Sa panukalang ito ay tumutol si Tobias, sinabi niya, hindi ako papayag, Asarias. Sipin mo, si Asarias ay si Rafael pala. Ngunit paano siyang nagkatawang tao? Inyong balikan ang pagkakatawang tao ng isang Jesucristo. Paano rin siyang nagkatawang tao? Malaki ang kaibahan. Sinilang muna itong Jesucristo bilang Jesus at itong si Rafael, gumamit lang na nagkatawang taong Asarias. Kahiwaga ng Ama. Magagawa niya pala ito. Tunay na kaya niyang gawin kung babaybayin niyo at aalamin. Tutunin niyo ang kalooban niya, sundin niyo ang kagustuhan na kayo'y sumunod sa Kanya sa mga mahal na mga aral niya. At makapangyarihang salita niya, mababatid ninyo ang Kanyang kalaliman na yaon pala'y kapag natutunan ay mababaw lamang. At yaon ang pawang katotohanan. Umabot sa kaalaman ko na ang babaeng iya'y 7 na ang naging asawa at sisiping pa lang ay namamatay na sila. Balita ko pa'y demonyo ang pumapatay sa mga iyon. Inyong pagnilayan, nagsasaysay ng bilang tao, hindi niya sinabing, balita ko pa. Kung minsan hindi alam ng tao yung istorya kapag ginagamit ang isang kinalugdan o hinirang, na kunwari ay nagsasalitang, balita ko nga ganito at ganyan. Subalit ang katotohanan, bilang tao lamang na pamamaraan iyon upang hindi ang tao ay magalit. Di kaya'y magdamdam. Alam mong ako'y bugtong na anak at kung ako'y masasawi para ko nang itinulak sa hukay ang aking ama't ina. Wala na akong kapatid na maglilibing sa kanila. Sumagot si Rafael. Nalimutan mo na ba, Tobias, ang bili ng iyong ama? Sinabi niyang sa iyong mga kamag-anak, kakukuha ng mapapangasawa. Makinig ka sa akin at huwag mong intindihin ang demonyong iyon. Pakasalan mo si Sarah sapagkat ngayong gabi ay makakamtan mo ang kanyang kamay. Pagpasok mo sa kanyang silid, dalhin mo ang atay at puso ng isdang nakuha mo. Sunugin mo yon at pag iyo'y naamoy ng demonyo, tatakas agad ito at hindi na babalik. Bago kayo magsiping, manalangin muna kayong dalawa. Tumayo kayo sa pananalangin at hilingin ninyo sa Panginoon na kahabagan kayo at iligtas. Iba't iba nga naman ang katuruan.
tumayo kayo sa panalangin at maghawa kayo ng kamay at hilingin ninyo. Na kayo'y kahabagan ng Panginoon at iligtas. Kaya't napakahalaga ng isang mag-asawa, hawak kamay sila, kung di makaluhod na, tuhod ay masakit to, at may bukol pa, mag-apa ang tuhod niya. Ang amang nakikinig kahit anong estilo mo, kaanyuan mo at gawang tao, na makita ka ng amang bukal sa puso mo, ipakikinggan ka niya. Kaya hindi na kailangan maghilahod ka ng tuhod mo, para nang sagay pakinggan ka pa ng ama mo, kundi ang katapatan ng puso mo, siyang didinggin niya, at doon niya pakikitang tapat siyang totoo. Ngunit kung kinakailangan naman at may tuhod kayong mabuti, lumuhod kayo sa panambitan nyo. Ano man ang ginawa nyo, kung tapat sa puso nyo, narinig pa rin ito. Bago kayo magsiping, manalangin muna kayong dalawa. Ba't inulit na naman? At ito ang ginawang sagrado ng Ama, ang pagsisiping ng dalawa. Ngunit hindi na sagrado sa mga tao. Mula sa simula pa, maraming naligaw sa ganito. Ngunit, naligaw man, patuloy pa rin ang Ama sa paghahanap ng mabuti para mailigtas ang mga anak niyang nagkakasala. Huwag kayong matakot, sapagkat si Sarah ay itinakda na para sa iyo bago palikhain ang sanlibutan. Maliwanag, ang kapalaran mo pala sa isa't isa na kayong dalawa pinag-iisa ng Ama, hindi pa isinisilang sa sanlibutan ay alam na. At yaon pa lang magkaakma at tunay na nagkaakma na dahil ang Ama ang nag-akma. Kaya naman pala, sadyang may mag-asawang nagkakasundot, nagkakaisa at magandang sama nila kapag niloob ng Amang silang ang dalawa. Ngunit kapag pinanaygang sarili, yaon pala yung hindi madamat makita kung paano kumilos ang Ama sa buhay nila. Magkakaanak kayo ng marami, kaya para ka na ring nagkaroon ng maraming kapatid, kaya huwag kang mag-alala. Matapos may paliwanag ni Rafael, si Sarah ay kamag-anak niya, minahal ni Tobias ang dalaga at itinalaga na niya ang sarili na mapapangasawa ito. At yaon ang katotohanan, kung hindi nagkapagninilay itong si Tobias at di nagtataka, sapagkat ang sinabi niya nitong si Azarias, kamag-anak itong si Raquel, kamag-anak itong si Gabelo. Kaya't hindi na nagtanong sa palagay ninyo, nakapagtanong? Hindi, kundi unay nagreklamo. Paano niya gagawin yon? Sapagkat kapag namatay siya, paano na ang kanyang ina? Ngunit nang dahil napahinuhod sa paliwanag, tumupad at sumunod. At yaon ang naganap, naligtasan nila yaon at sila ng dalawang naging isa at doon na nagsimula ang istorya na baguhin ang buhay ni Tobit na bulag. At nagkaroon ng pagkakataon na ang kabuhayan nila ay humigit pa. Kung loloobin ng Ama, isusubaybay niya ang bukas at sa susunod pa, kaya't noon ko na lamang muli susudlungan itong aking binabasa. Subalit sa aking pahayag inyong pakinggang marapat. Ano nga ba ang balangkas ng tao na di batid ng Ama? Ano nga bang binalangkas ng tao na di nasilayan niya? Ano nga bang balangkas ng tao na di kalooban ng Ama na masunod at matupad? Ngunit lahat ng balangkas ng Ama, kapag ninais niya isang iglap, may matutupad, may magaganap. At yaon ang layon at nasa ng Ama. Manalig kayo sa mga balangkas niyang katapatan at katotohanan na matutupad at magaganap niya, sapagkat siya'y tunay na makapangyarihan at totoong-totoo sa tao. Kaya naman ikaw na anak niya, tapat na nananalig at nananampalataya. Kailan may di ka magugulapit, di pababayaan niya, sa pag-asa mo't pananalig na matapat sa Kanya, sa tuwin na iuusad isasadyad ka, iuhulagpos ka pa niya.
Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Ay, buhay. Naunawaan niyo po ba? Para nang sa gayon, maging malinis itong puso, maging malinis ang isip. Ano po ang dapat na manaig? Alin? Banal na? Pag nanaig ang masamang espiritu, anong nangyayari? Tulad ni Sarah, laging nasasaktan. Di man binasa, ngunit yaon ang totoong naganap. Laging nasasaktan ng damdamin ni Sarah sa kabiguan. Ngunit, nang tuparin na ng ama at siya nang kumilos kay Sarah, nakamtan niya na ang galak at ligaya. Buhay ba ang ama? Yun yun. Iyon na yun. Iyon ang nais ng ama na mabatid at ipabatid niya, na matutunan at pag-aralang ganap ng mga anak niya, natanggapin at patuloy na kilalanin at makilala pang lubos na huwag pag-alinlanganin. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mga minamahal, bakit nga ba pahihirapan mo ang loob mo? Bakit nga ba pasasakitan mo ang isip mo? Bakit nga ba kung tapat ka totoo, maging ganap ka sa ama, gagawin niyang ganap din ang iyong gala? Buhay ba ang ama? Bakit nga ba pakikinggan mo ang kapwa mo tao na kung minsan sa kasalanan ng iba, marami nagdurusa? Na dapat kung naging mapang-unawa lamang ang lahat, walang nagdusa ni isa man. Ngunit mapalad ang nagdurusa sa pagdadala sa kapwa niya. Nang ama ang kaakibat at kasakasama, kaysa ang palagay ay dinala ang mag-isa, at kayang-kaya bandang huli, hindi pala. Mga mahal, ano ibig kong sabihin sa inyo? Lagi niyong tatandaan, anumang pasa ninyo, ikaakibat nyo'y ama, isang galang nyo'y ama, isang guni nyo sa ama, at di kayo mabibitag ng masamang espiritu. Yaon ang katotohanan, iyan ang katotohanan, iyan ang magiging totoo, sapagkat yan nga'y totoong totoo. Ama'y totoo, Diyos ay totoo, iisa ang Diyos, yaon ay Diyos, ama ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, nakita ng ama anumang ginawa mo, nakikita niya ang ano pang gagawin mo. Kaya't ang bawat mabuting ginawa mo, sa kanya mo'y lagak at siyang gaganti sa iyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya't napakahalaga ng utos. Ang pinakamahalagang utos inyong pakinggan mula kay San Marcos. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkakasagot ni Jesus sa mga Saduseo. Kaya lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumunod si Jesus. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro. Wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, at higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Hinangaan ang tugon at kasagutan. Ngayon kaya, kahanga-hanga kaya ang nalaman ninyo ng Diyos Ama ay tapat at totoo? Kung magkagayon, kahanga-hangang ginagawa niyang marapat kanino mang tao. Manalig kayo, totoo at tapat siya. Ibigin niyo lamang siya nang hindi pabiro at di pagbibiro, kundi totoo at tapat sa puso. Gagawin niyang ganap sa inyo ang lahat ng para sa inyo'y malulugod at kalulugod, kagagalak at kasisiya, sapagkat siyang tunay na buhay at sigla ng tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Sadyang ang kapag ika'y lingkod, pagmamasdan ka ng Diyos, susubukan ka kung hanggang saan ka eh. Naranasan nyo na ba yan? Ngunit naranasan nyo na ba nang nakapasa kayo'y masaya kayo? Nang nakapasa kayo'y naging maligaya kayo? At nang maipasa ninyo'y napakita niyang hiwaga at himala niya? Kaya, naway ituro nga ng Amang marapat kung anong dapat pang gawin para sa lahat. Kanina, ang batang pinakilala sa inyo rito ay paalis kami sapagkat sumusunod siya dun sa nakakuha sa kanya. Naturalmente, kung sino nakakuha, yun ang kinikilala niya, di ba ga? Ikaw mang ina, kung sino yung lumabas na anak sa'yo, ikaw na ina niya, ikaw na sinilang, ikaw ang kinikilalang ina kung nag-aruga ka sa kanya. Ngunit kapag hindi, ay hindi talaga. Tama ba ga? Sa madaling salita, tumatakbo. Dahil sabi ay, wag kang sumama. Nang pinipigilan, nagwala. At tumakbo ng tumakbo. Mama, baka saan mapunta yun? Sabi niya eh. No, sige, abulin mo, sabi ko. Pinahabol ko po doon sa kapatid ko. Sabi ko, habulin mo, kunin mo. Ngunit bigla pong napihit. Ang dinatal sa akin ay isama ko. Diyos ko, tama ko. Siyempre, kasama po nakabihis yung mga pukul siya, tsinelas niya sira. Eh, kasama namin, di ko naman siya kinahiya. Kaya lang, pag nakita na yung mga tao, ba, at kakilala ka, bilang Apo Kunching, sasabihin, Apo rin kaya yun ni Apo Kunching? Ba't kayong tatlo yung nakabihis at itong isa'y sira pa ang tsinelas? Ipapaliwanag mo ba sa nakakakita? Hoy, di ko apo ito. At ikakahiya ko ba siya? Sabi ko, Diyos ko, tama ko. Nag-usap kaming mag-ina. Emma, sabi niya,
Ayaw niya kasi ng ginaganon eh. Kasi parang, anak, ako na po sumagot. Naghahanap ng kalinga ang batang yan. Yan ang pinadadama sa akin. Naghahanap ng kalinga ang batang yan. Kalinga, pagmamahal. Tapos may dinalan kaming lugar na, Ma, sabi niya, tinanong ko kung nakapasok ka na ba dito? Sabi niya, hindi. Bakit pag ikaw nagtatanong ka ako, kinakausap mo sumasagot? Ba't ako ayaw? Para yata ako sinusubukan ako ng batang ito Sabi ko. Totoo po, pagsubok sa akin. Kung ako ba'y maiinis, bilang lingkod ay pag nagtanong ako, sasagutin ako, ba't ako hindi sinasagot? Pero alam niyo po ba, ang daming natutunan ko sa batang ito. Ang daming pinabatid ng Diyos. Kung susundin mo ang isip tao at ang panukala ng tao, hindi mo kukupkupin May nagsasabing, baka ay pakawala lang, at yan ay ganito, ganyan, ganun at ganyan, ganyan at ganyan. Ang sagot ko manalig tayo sa Diyos. Sapagkat, hindi naman tayo kusa na kinuha mo yan o anuman. Ang pinagnilayan ko ay ito. Yan po, para kami nag-uusap na mag-ina. Bakit di naman po ako pupunta dapat doon? Bakit po ako'y nakaalalang magpunta ron? At ang batang yan nakita ko nga pong umiiyak. Sinama ko naman po, sabi nung anak ko, Ma, ipasok kaya natin dyan? Naku, tatanggapin ba yun kung walang birth certificate? Ikaw na lang tumanggap. Ano po ibig sabihin? Kaakma ngayon sa istorya ni Rafael. Nag-anyong tao si Rafael. Siya ay si Azarias. Paano kung pinaging dapat ng ama na ito'y si Santo Niño? At pagkatapos para tingnan niya kung mapagmahal akong totoo sa bata. Ang takot ko po. Hindi ko maialis ngayon ng batang ito. Tulungan niyo ako. Baka hindi ko makaya. Sadyang napakahirap maglingkod na masarap. Sabi ko, sama, huwag mo naman ako subukan. Nung pong panahon, hindi pa ganito ang gawain. Pag may tinunguhan kami, pinasok nga ako ni Cecilia no isang araw Sabi niya, Apo, baka ito na po yung sinasabi ng Espiritu noon. Kasi po noon, pag may pinuntahan tayo, sabi po kay Kuya balang araw, Danilo, mag-aampon ka ng mga bata. Sabi ko, wala po kaming kabuhayan para amponin. Pero malay ko po, buhay ang Diyos at marami siyang hiwaga. Di po ba? Ang sabi ko naman sa kanya, sinabi ba yon? Opo, sabi niya. Sabi ko. Alam niyo po, ano po ang istorya? Bakit naibaybay ngayon at kalooban ng amang maisambit ko? Hindi ko na po alam yun Ilang taon nang lumipas, Cecilia? Ilang taon? 2010? 3? 2003? Anong 2000 ngayon? Ilang taon na lumipas? Oh my God! 12 taon si Niño! 12 taon si Jesus. 12 taon.
nang iniwanan ng kanyang magulang, dito na ako. 12 taon ang isang Heso Kristo nang naiwan at hinahanap ng mga magulang. Ang ama na humatol at humusga kung ano ibig sabihin nito. Ngunit ako'y di pa maliwanag sa akin. Basta ang alam ko, hindi ko kayang itapon ang batang ito, baka ako'y sumbatan ng Diyos ko na pinaglilingkuran. Ngunit, pinakilala ko po siya sa inyo, baka maabot sa kanyang magulang ay masundo siya dito ng maayos. Kaya sabi ko, Ama, si Cecil naman mag-aalaga niyan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At saka si Chris. At saka si Arlene. At saka si Malu. Di naman ako. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Ang problema lang, huwag sinisigawan. Sapagkat kapag pinagagalitan, yun ang isip niya. Sapagkat ganun, may takot siya. Yun po ang pinabatid sa akin. Kapag siya ay, yun po ang pinababatid sa akin. Kawawa bata. Hindi ko maparinig. Kawawa. Kaya kapag sinisigawan, ayaw niya, tatakbo, kakawala. Dahil may takot. Sana wag niyong sisigawan. Mapalad po kayo. Reynold, mahal ka ng tatay mo. Di ba, no? Tanungin mo nga. Nakatulog ka na ba, Reynold? Ha? Nakatulog na ba? Ikaw tinatanong ko. Natulog na ba? Yan. Mapalad ka. Alam mo ba yun, mapalad ka? Mapalad din si Kenneth. Alam niyo po, ang pananaw ko dyan, maraming taong pumupa roon. E ba't dito siya natungo? Sapagkat gusto siyang kupkupin ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? Patotoo lamang ng Ama na kung saan man dako nagpalaboy-laboy ang tao kapag gusto niyang kupkupin, may pamamaraan. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, busugin mo man ang pagmamahal, kung sa palagay niya ay kulang, may hinahanap pa rin ang isang nilalang. Iba't iba nga ang tao. Ngunit kung di magkakaiba't mag-iibang isip at iisa lang, walang masama dito sa mundo. Buhay ba nga, Ma? Pag-ibig. Pag-ibig ang dapat. Na kapag ito ang sumibol at nabuhay sa tao, wala na. Wala nang marami pang salita, lahat ay magkakaisa na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya iyon ang pinakaunang utos. Ang pinakamahalagang utos sa panahon ng Kristo. Ang ibigin mo ang Ama ng buong isip, buong kaluluwa, buong pagkatao, buong lakas. At magagawa mo na ibigin ang kapwa mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, ibigin mo. Natawa si kapatid na Nilo. Nadagdagan ng anak niyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. At pinaliwanag doon sa Apo.
kang magseselos dyan sa ginagawa ng daddy mo, sapagkat siya kawawa, pero ikaw, nandyan, maraming nag-aaruga. Sige, mahalin nyo. Mahalin nyo. Mahalin nyo. Yun ang gusto ng Diyos. Mahalin nyo. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Happy birthday at happy anniversary. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalang. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin na tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin na tanggapin. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin na tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin na tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama.
mo si Reynold. Masaya ka na, Reynold. Ay, masaya. Ano ang pangalan mo? Ah? June. Chico. Chico. Chito. Ah, si Caps Chito. May katukayo. O ikaw, masaya ka. Masaya ka na. Ay, masaya na. Ha? Sana nalingin sa inyo. Sa inyo? Sana ba makakaano? Manahanalangin ka na gumaling na yung ugat mo. Kung ako lang, gusto ko, magic. Mawala na yan. Uwi ka na naman. Uuwi ka na. Ha? Uwi ka na. Uwi ka na sa San Miguel. Lagi ka kasing nagmamadali. Oh, kabait! Buhay ba ang Diyos? O, tingnan mo. Ha, diba? Yun ang pinagaling sa'yo. Ano? Magaling ka na, no? Ano? Magaling ka na. Ang mahalaga, malakas ka na, no? Tingnan ko dila mo. Tingnan, tingnan. Ah. Ah, 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 ah. Ah. Uuwi ka na. Uuwi ka na. Uuwi ka na. Sabi mo, uuwi. Uuwi ka na. Sige, uwi ka na. Uwi. Uwi. Dila. Uwi. Dila, dila. Yun ang taga-dila mo. Dila, diyan ako. O, sige. Dila. Yan. Ayun ang dumidila, oh. Siya kaya hatakin ko para sa'yo. Wag mong hatakin para lumabas. Pinadudugo ko. Masakit. Masakit. Gumaan ba? Gumaan. Ha? Gumaling na ba? Gumaling. Sabi mo, abe. 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 Pero nakakarinig na siya, no? Uy, may gumaling na sa'yo. Yan, kasunod na yung dila mo, no? Eto, nakarinig na. Bakit ba? Ha? Bakit? Oh. Sabihin mo, Reynold. Ray. Ra. 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 Sabihin mo nga, Reynold, mabait po kayo. Mabait po kayo. Sabi mo nga. Ay, mabait ka daw. Mabait ka daw. Bait. Ayoko na. Minsan, nasa isip niya, minsan wala.
Mababaw na. Mababaw ng ilog. Ano? Oo. Mababaw na. Uwi ka na. Ano? Uuwi. Uuwi ka na. Uuwi na. Ano? Uuwi na kami. Uuwi na kayo. Uuwi na kami. Kayo uwi na. Susunod daw siya sa'yo. Uuwi na rin siya. Yan, ganyan lang siya, no? Huwag natin persahin, ano? Kasi hindi pwede. Ano man yung ugat, yung iba gusto persahan, hindi. Hindi pwede. Hinay-hinay. Pasalamat kayo, hindi siya pumutok. Ha? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila na walang kapantayang Diyos, buhay at magpakailanmay di mamamatay. Kayo, may buhay, huwag mamatay ang pag-asa nyo bawat araw. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? O, aalis na siya. Uuwi na. Happy birthday! Tingnan mo, naisip niya yon. Oh. Nagbabalik na yung memorya. Nagbabalik na yung memorya. Oh. Tumayo ka, Chris. Saan kayo nakakita ng ganyang gawain? Maraming inaalagaan. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, salamat sa mga caps, salamat sa mga choir, salamat sa mga IT-team, salamat sa mga lagad, salamat sa mga tagasunod, salamat sa mga pasyente, sapagkat dito nabuo ang kalooban ng Ama na kung hindi sa bawat araw na pinakikita niyang may nagagawa siya at may magagawa pa siya, hindi pa totoong buhay siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nawa sa inyong lahat, patuloy siyang makapagbahagi at patuloy kayong makatanggap, patuloy kayong makinabang, naganap. Pagpalain kayo, mga minamahal, halina kayo.